Once again, amen. God deserve our clap offering, especially our presence for today sa kanyang kapurihan. And I would like to invite you sa atin pong Bible passage for today. 2 Timothy 2, verses 1 to 7. Isa po ito sa mga journal text po natin previously. And bubulayin po natin ang passage na to for the feeding of our soul. Sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na pagkain ng atin pong mga kaluluwa. 2 Timothy 2, chapter 2, verse 1 to 7. So familiar na passage sa ating simbahan. Daladalang tema ng atin pong organization for this year. 2 Timothy 2. Pangunahan ko po ang pagbasa, chapter 2 ng ikalawang Timoteo, sa talatang 1 bilang pasimula. By the way, may segment title po ito na mga tagubilin tungkol sa ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Huling talata, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Ito po mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. The theme na i-share ko po sa bawat isa sa atin is that recognizing our picture emphasis. Pakisabi nga po natin, picture. Ayan, di ba? Mahilig tayo dyan from time to time. Tayo po ay nangunguha ng picture, nagpapapicture, at kapag meron po tayong tinignan na larawan, lalo na kung kasama tayo doon, di po ba ang una nating tinitignan ay ating sarili. And there are times pa nga, hindi na natin concern yung picture ng iba. Lalo na kapag ipopost natin siya, gagawin nating profile pic natin, o kaya ay gagawin nating memory. So talagang ang concern at focus natin ay ang atin pong larawan. Ano ang kaitsurahan natin at ano ba yung kapansin-pansin sa ating picture, lalong-lalo na yung mga magaganda na feature natin sa atin pong mga larawan. Sa totoo lang, kapag din po tayo nagbasa ng salita ng Diyos, para na rin tayong nananalamin. Alam ko, karanasan ito ng maraming Kristiyano na when we read God's Word, para tayong may nakikita about ourselves. Na sasalamin natin ang sarili natin, man din ang buhay ng iba o ang nangyayari sa ating paligid, ang maraming bagay-bagay na sasalamin po natin. Lalong-lalo na ang atin po mga sarili. So, sa passage natin pong binasa, si Apostol Pablo po ay nagre-represent ng mga larawan
ng mga Kristiyano, gaya po natin, na mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya, share ko po sa inyo ang isa sa ating nakita na larawan ng mga mananampalataya in our passage. Ang una ay ang pagiging sundalo. Sa verse 3 and 4, if I may read sa English naman, ang sabi po doon, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Alam natin ang mga katangian ng mga sundalo o kaya ang kanila pong buhay, ang kanila mga pinagdadaanan o pinagdaanan sa simula pa lang ng kanila pong pagiging isang sundalo, sila po ay dumaan sa training, mabibigat at mahihirap na training. Even so, nung sila ay sundalo na, we know na hindi lang sila may kahirapang pinagdadaanan sa duty nila kung saan-saan napupunta, narong nakatayo maghapon, gaya ng mga nakatayo doon sa monumento ni Rizal sa Luneta, sa mga lamayan na hindi ka pwedeng ni kumurap o umupo o kumilos, gumalaw. Man din, mahirap para sa isang sundalo, kahirapang tunay sa isang sundalo, ang katotohanan ang isang paa niya ay nasa hukay dahil sa paglilingkod, dahil sa pagiging sundalo. Nasa danger, maraming risk, pati ang buhay ng isang sundalo. Kaya hindi siya pwedeng madistract while on duty, lalo na kung siya ay nasa pakikipaglaban sa tour of duty niya. Distraction should be avoided dahil makaka-apekto ito ng malaki sa kanyang duty o kinakaharap na sitwasyon, lalo na kung may kabigatan, may panganib, at kailangan niya na maging focus sa kanyang trabaho bilang isang sundalo. Kailangan ng sundalo ang mga kapwa niya sundalo, lalo na sa pakikipaglaban. Diba? Number matters. Kaya nga tayo, grabe ang takot natin sa China. Dahil sobrang dami nila. Amen? Sabi nga ang China daw, pagka sabay-sabay lumundag, lilindol sa buong mundo. Ayan. Pag sabay-sabay daw lumundag, magkakaroon ng grabing alikabok sa kalawakan. Sa dami po nila. Kaya sila ay isang bansa na malakit kinatatakutan because of their number. Same is true sa isang sundalo. Kailangan ng mga kasama, kinukonsidera mga kasamang sundalo at truly isang hindi lang makakatulong, kundi matutulungan din ng mga kasamahan bilang sundalo. At ang mga sundalong ito, may commander-in-chief at nandun sila nakatingin, naghihintay sa instruction, piniplease ang commander-in-chief at gagawin ng lahat, itayaman ng buhay para masunod lang at mapaglingkuran ang kanilang commander-in-chief. Alam natin na mga katotohanan ito, lamang ang gustong i-represent ni Apostol Pablo sa ating passage about a soldier. Ginamit niyang larawan, paglalarawan sa ating mga buhay bilang mga lingkod ng Diyos is that tayo ay kagaya rin ng mga sundalo na mayroon pong mga pinagdadaanan, mapagdadaan ng mga kahirapan, kabigatan, pagsubok, even so panganib ng buhay. And in serving our God, in doing the will of God, hindi natin pwedeng hayaan ang ating mga sarili na madistract. Di po ba bilang isang Kristiyano, marami pong pwedeng umagaw ng ating pong atensyon, ng ating puso, ng ating isip, ng ating buhay para tayo po mawala sa focus natin sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon at mag-deviate tayo ay maligaw ng kurso na nais ng Diyos sa ating mga buhay when we allow ourselves to be distracted. Maraming distractions nowadays. Ang social media, number one, na nakaka-distract sa atin para maglingkod, masunod, mag-glorify natin ang Panginoon sa ating mga buhay because, di ba, kumakain niya ng sobrang oras natin. Tapos, sa nakikita natin dyan, na i-implant sa ating puso't isipan, truly, na popollute tayo and most of the time, yan ang dahilan para tayo ay maging ineffective dahil nagiging defile tayo sa mga material blessings na to pagka hindi po natin na-handle appropriately.
we are being distracted kapag tayo po ay nagkaroon ng mga problema at hindi natin ito na-address properly in the light of the Scripture. Na instead na tayo po ay unang lumapit sa Panginoon, ibang nauuna natin, and so we get distracted. Lalo na kapag ang pinag-uusapan na is ikabubuhay, mahal sa buhay, at mga mabibigat na sitwasyon ng buhay. So we usually experience being distracted. And minsan wala na tayo makita kundi ang problema na lang. Hindi na natin makita ang Panginoon. Hindi na natin makita na may taong maaring gamitin ng Panginoon sa ating buhay, makatulong sa atin, makaagapay natin. At man din, tayo mismo makatulong din po sa kanila. Sa ibang mga mananampalataya, hindi lang mga mahal sa buhay, kundi even so, most importantly, sa family of God, sa mga lingkod ng ating Panginoon. So as a soldier, na ginamit po ni Paul para ilarawan ng mga mananampalatayang kagaya natin, gaya nila, ng mga sundalo, meron din tayong Commander-in-Chief, and that is the Lord Jesus Christ. Can we say amen? Mari ba natin palakpakan ang ating Commander-in-Chief? Na minsan, parang baka hindi na yung pinaka-Commander-in-Chief natin. Pwede kasing asawa, pwedeng anak, pwedeng trabaho, ang maging pangunahin at pinakamataas na nagiging attention natin o focus natin in life. Pwedeng yan ay hobbies, bisyo, pleasure, o kaya yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng comfort. Pwedeng yan na magiging ruler natin, hari natin, commander natin, kumukommander sa atin, nagko-command sa atin, at nagiging pangunahin sa ating mga buhay. Hindi na ang Diyos, hindi na ang kanyang salita, hindi na ang kanyang kalooban. Pero ibinabalik tayo, mga kapatid ni Apostol Pablo, sa katotohanang tayo ay parang sundalo, mga kapatid. Sundalo na may mabubuti at hindi magaganda na pwede maging karanasan, and yet, merong commander-in-chief ang mga Kristiyanong parang sundalo na higit kaysa kanino man na ruler in this world, commander-in-chief in this world, general in this world, even kings and president in this world. And that is our God. Diyos, may-ari ng lahat ng bagay, mabuti, tapat, hindi nagbabago, makapangyarihan, mahimala, maaasahan. Siyang tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak, such as you and me. People of God na dinidescribe ni Apostle Paul na parang sundalo sa atin pong passage na ito. Ang pangalawa po, na paglalarawan ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang kagaya natin, aside from being a soldier, ay ang pagiging atleta, an athlete. Pakisabi nga po natin, athlete. Athlete. Sa verse 5 kasi, ito po ang sabi sa English. Similarly, Paul said, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. So, si Apostol Pablo po ay merong illustration dyan. In all of his epistles, letters, na kanya pong sinulat sa marami pong mananampalataya, in many places na kanya pong ni-reach out, minisyon, inabot para sa Panginoon, mabahagi ng salita ng Diyos, malimit po siyang gumamit, mga kapatid, na mga terminology, most of all, paglalarawan, kung sino ang mga mananampalataya. At kung ano ang maganda na makita ng mga mananampalataya sa ilang mga gawaing pangsanlibutan, and yet, merong spiritual relevance. Just like sa sports, di ba? Sa buhay ng mga atleta. Halimbawa, sa sports na boxing, mamaya ba yung boxing ni Manny Pacquiao? Mamaya ba yun? I'm not sure. Okay. Di ba? Sports yan. At sa boxing na binabanggit ni Apostol Pablo, sabi niya, I don't beat the air like a boxer. Sabi niya, di ba? Di ba? Ang boxer, pag nag-iensayo, sumusuntok yan sa hangin. Di ba? Practice. Pero sa spiritual, sabi niya, I don't beat the air. Ibig sabihin, focus siya, may target siya, meron siyang destination, meron siyang gustong marating at magawa sa kanyang buhay, such as boxer. Ang mga runners na binabanggit din niya sa epistle niya, it's the same. Bukod sa may training,
meron talagang kailangang endurance, meron kailangang hindi lamang paghahanda o kasanayan, kakayanang makipag-compete, kundi man din yung sumali talaga sa competition. Para yung nagtraining, humusay ng humusay sa training at pagsasanay at paghahanda, pero hindi naman sumali sa paligsahan. So, useless. Oo, gumanda ang kanyang katawan, siya po ay naging healthy, siya ay nakasunod sa batas ng Diyos, kalooban ng Diyos para sa katawan na mag-exercise, tumakbo, pawisan, palakasin ng katawan. Pero the main goal ay hindi niya nagawa. Yun ay ang makasali and most of all, manalo sa paligsahan o sa pagtakbo o sa takbuhan na kanyang dapat salihan. Exercise, kasama rin yan sa illustration ni Apostle Paul, patungkol sa mga anak ng Diyos, mananampalatayang kagaya natin, na nangangailangan ng pagkaunawa sa mga illustration na to para makita natin ang ating mga kalakasan, ang mga opportunities, ang mga hindi natin nagagawa, lalong-lalo na kalooban ng Diyos na nais niya, hindi lang natin maunawaan kundi magawa. May wrestling din sa Bible na sinasabi. Biblical yung wrestling. Pero wag naman kayong mag-wrestling, ha? Mahirap yung sport na yan. Baka magkabali-bali ang ating mga buto-buto. Diba? Mahirap yung sport na yan. Wag na lang. Iba na lang na pagkakakitaan. Amen? O propesyon. Dahil masyadong dangerous ang boxing, ang wrestling. Pero may eternal relevance ang mga sports na to. Lalo na yung mga atletang into this kind of sports. Dahil sa kanilang training pa lang, talagang meron na tayo makikita na mga kalakasan at na pwede nating ma-adapt in our spiritual lives. So, gaya ng mga atleta, mga kapatid, si Timothy na sinulatan po ni Apostol Pablo sa ating passage ay kanyang inadmonish na mag-exercise gaya ng isang atleta. Palaging mag-exercise, meaning magpalakas. So, ibig sabihin, ang mga lingkod ng Diyos, mananampalataya, even a pastor such as Timothy, ay kailangang patuloy na mag-exercise ng kanyang, hindi lang katawang pisikal, kundi most of all, spiritual body, para siya ay patuloy at higit pa na maging malakas. Dahil yan ang prerequisite ng isang lingkod ng Diyos na hindi lang siya physically fit, mentally fit, emotionally fit, kundi most of all, is spiritually fit. At ang spiritual health na sinasabi ni Apostol Pablong mapasa kay Timothy by way of exercising ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo, mga kapatid, bagamat itinuring po siya na nobody during his time, parang basahan lang. Maraming pagkakataon na si Apostol Pablo hindi lang pinagkaitan ng karapatan, hindi lang po siya inisnab, hindi lamang po siya pinagkaitan ng kanyang mga pribilehiyo, siya ay itinuring na parang hindi tao. At siya po, mga kapatid, ay nakaranas ng hindi lamang grabe mga persecution, even kamatayan ay naranasan ni Apostol Pablo. Pero yon sa mata ng marami, bagamat parang pagkatalo. Kaya marami po during his time, hindi nila magawang manampalataya kay Kristo. Yung iba nananampalataya by heart pero hindi nila mai-profess, hindi po nila mai-testify, hindi nila maipahayag, hindi nila maipakita because of a lot of pwede nilang maranasan ng mga pag-uusig o pahirap o panganib sa buhay being a believer of the Lord Jesus Christ. So, ang tingin ng marami kay Apostol Pablo, hindi lang basahan, kundi talagang parang isang taong walang kapana-panalo, loser, at may kalugihan ang maging kagaya ni Apostol Pablo during his time. Pero we believe, mga kapatid, dahil alam natin naging buhay ni Apostol Pablo, lalo na yung dulo ng kanyang buhay, siya po ay naging isang victorious. Hindi siya tunay na loser. Oo, siguro, masasabi ng iba, pwede nating aminin, oo, parang naging talunan siya nung siya'y nabubuhay sa mundo.
dahil sa kanyang mga pinagdaan ng hirap, pagsubok, mga pag-uusig, pero sa totoo lang, winner na winner siya. Narating niya ang kanyang destination, na-reach niya ang kanyang goal, narating niya ang finish line ng kanyang karera, and that is, napaglingkuran niya ang Panginoon ng matagumpay. Dahil parang bilang isang atleta, Apostle Paul is telling Timothy na kailangan mong maging isang equipped na atleta, trained na atleta, at hindi tumitigil sa pagtitrain na atleta, nagpapalakas ng patuloy na atleta upang patuloy kang hindi lang magamit ng Panginoon, kundi magtagumpay ka sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. And that would give him victory in serving the Lord. So Paul, yes, a loser, pero on the other hand, in the eyes of faith, sa mata ng Panginoon, and in our understanding of God's Word about Apostle Paul, siya po ay winner. Pakita mo yung katabi mo, winner ka na ba? Ayan. Just like Paul. Tayo ba nagtatagumpay most of the time? As we serve God, as we obey God, as we walk in God's way according to His rules, not on our terms and rules and conditions, kundi sa pamamagitan ng salita, utos, kalooban ng ating Panginoon. So, si Paul po ay maraming pinagdaanang may hirap na siguro pagka naranasan natin, I just do not know. Kahit ako siguro, mahirap na sabihin, makakaya ko ang lahat. Pero as human being, we are prone to stumble, we are prone to commit sin and mistakes at times, pero by the grace of God, as what God has promised, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan, mag-iingat siya sa kanyang mga anak, magsusupply siya ng kalakasan, may katagumpayan na nakalaan ng Diyos, pagpapanakalaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Lalong-lalo na kapag ang kanyang mga anak na tinuri ni Apostol Pablo na parang atleta ay hindi lamang po nagsasanay sa daan ng katwiran, kundi nagpapatuloy na tumakbo sa takbuhing ibinigay ng Diyos according to God's rule, not according to our rule. Marami kasing Kristiyano at times ay naglilingkod kay Lord, pero in His term, sa kanyang kapamaraanan, sa kanyang mga pamantayan, sa kanyang mga sariling mga batas at kagustuhan, and hindi na po sa kalooban ng ating Panginoon. No wonder, a lot of Christian ay humihina, nagiging inactive, hindi magamit ng Panginoon, maila pang blessing, sakitin, at hindi po nagiging matagumpay in life. So, isa po ito sa magandang paalala sa atin ni Apostol Pablo na tayo po ay parang mga sundalo, parang atleta, na may mga magagandang katangian, mayroon pong mararanasang mga iba't ibang sitwasyon na at times ay hindi po komportable, pero may mga katangian na kagamit-gamit at makakaluwalhati sa atin pong Panginoon. So ang pangatlo po, mga kapatid, na inilarawan po ni Apostol Pablo sa atin pong passage, na picture ng isang mananampalataya o servant ng Panginoon, aside from a soldier, an athlete, is that of being a farmer. Pakisabi nga po natin, magsasaka o magtatanim. Yan, farmer. Kasi sa verse 6, ito po nakasulat, panayang kanan ko, nasanay po ako sa Mesiya. Nandito po kasi dati yung ating a farmer. Yan. Sabi po doon, sa verse 6, chapter 2 ng 2 Timothy, the hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Ayan. Yun daw masipag na magsasaka o magtatanim, maghahasik. Siya daw ang dapat na unang makatanggap, makinabang ng ani ng kanyang mga pananim. Ikinumpara ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya, kalipunan ng mga mananampalataya in our time, local churches, body of Christ,
believers of the Lord, kawan ng Panginoon na parang isang cultivated field. Sabi mo sa katabi mo, para kang bukirin, na handang-handa na mataniman ng binhi. Ayan, di ba? Alam natin yan, na ang bukirin ay bago taniman, kailangan ihanda muna yung lupa. Itil, i-cultivate, linisin sa lahat ng mga dawag at siit niyan, maiprepara para hindi lang mahasikan ng binhi, kundi ito ay sibulan ng mga halaman, mga namumungang mga halaman o pananim at pakinabangan mismo unang-una ng magsasaka. Kung pag-aari ng magsasaka ang lupa, talagang kanyang-kanya talaga ang pinaka-total na pakinabang dyan. Pero kung siya ay hard worker lang, it's the same. Meron siyang parte, meron siyang karapatan, deserving siya na makinabang sa bunga ng kanyang mga itinanim. And, take note, sa isang bukirin, hindi po isa lang ang gumagawa dyan. Most of the time, marami. Dahil sa laki ng lupa, hindi kaya ng isang tao lang. Yan ay bungkalin, yan ay taniman, and most of all, yan ay i-harvest. So may iba pang mga tauhan. So tayo po kinumpara ni Apostol Pablo na isang iglesia ng Panginoon na kagaya ng isang bukirin na cultivated at mga magsasakang magtatanim o mag-aani na kailangan ay united, sama-sama, nagkakaisa sa bukirin na yan. So in the Church of God, all of us, mga kapatid, ay worker ng ating Panginoon. A farmer na hindi lamang po maghahasik, hindi lamang magiging blessing sa kapwa natin, farmer, believer, kundi harvester ng atin pong Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, harvester ka ni Lord. Mag-aani. Hindi lamang tayo dapat na naghahasik, nagtatanim ng salita ng Diyos, ng mabubuting gawa, ng kalooban ng Diyos sa buhay ng iba, hindi lamang sa ating mga buhay, kundi tayo din ay mag-aani. Mag-aani ng ng mga hindi lang pagpapala ng Diyos sa ating buhay because we serve our God, kundi mag-aani ng mabubuting gawa, most of all, ng mga kaluluwa na sa pamagitan natin ng ating pagtatanim ng salita ng Diyos sa kanila, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagmimisyon, pag-reach out, pag-evangelize, pagmiministeryo, sila po ay maliligtas, tatatag sa pananampalataya at magiging servant din ng ating Panginoon just like you and me. Kaya tayo po ay meron pong isang napakaganda na napaka-importante na trabaho, kagaya ng isang farmer, na nangangailangan din tayo ng mga kasamang manggagawa sa ubasan o sa anihin ng ating Panginoon na sama-sama na tulong-tulong na gumaganap sa patrabaho ng ating Panginoon. A farmer has a lot of things to do. Di ba? Ang farmer maraming trabaho. Kaya nga madilim pa lang, papunta na yan sa bukid. Kahapon pa lang, nagpe-prepare na para sa kinabukasan. At pagdating sa bukid, ang daming ginagawa. Maghapon, bilad sa araw, tagaktakang pawis, at talagang minsan nagugutom yan, may sakripisyo. At ang farmer ay nangangailangan ng matinding patience. Sabi mo nga sa katabi mo, pasensyoso ka ba? Ayan, mapagtiis ka ba na farmer? Ayan. This is so important. Nakatangian ng isang magsasaka, a farmer, na ginamit ni Apostol Pablo na picture ng mga mananampalatayang kagaya po natin. Kaya nga in this life, na talagang may hatid na kasiphayuan, kabigatan, pagsubok, at iba't ibang mga negative na karanasan, we really need patience. In this place, we need patience. We need a lot of patience, mga kapatid, to those people in this place. Dahil, of course, dahil sila ay hindi naman lahat ay believer, so iba-iba ang kaisipan niyan. Iba-iba ang way of life niyan.
Iba-iba ang kalagayan sa buhay ng mga yan. At iba-iba rin ang treatment na pwede nilang ibigay sa atin. Response, salita, komento, judgment. And we need to be patient. Amen? Lalo na sa paghayo natin, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos na tayo ay humayo, tayo ay mag-reach out, tayo ay mag-evangelize, tayo po ay magturo ng salita ng Diyos, mag-preach in season and out of season sa iba't ibang lugar, sa four corners, hindi lang ng lugar na to, kundi ng mundo, mga kapatid, tayo po inatasan ng ating Panginoon na maging patiently, not just enduring, but patiently doing the will of God. As a farmer, pero on the other hand, mga kapatid, bagamat ang trabaho ng isang farmer ay laborious at stressful, may pressure pa nga kapag may timetable yan eh. Kailangan sa ganitong panahon makatanim na kasi pag hindi, apektado, baka wala ng ulan, baka sobrang init na, hindi na appropriate para sa binhi na ating itatanim. So a farmer ay meron din naman na maraming mga benepisyo na natatanggap sa kanyang buhay, lalo na sa ani. Di po ba? Siya ang nagtanim, siya ang kakain. Sino po sa atin yung nagtanim, ibang kumain? Ayan. Nangyayari naman po yun. Pero basically, generally, kung sino nagtanim, siya ang makikinabang. Siya mag-aaning una. Di po ba? So, like a farmer, mga kapatid, when we study God's Word, para i-share ito sa iba, tayo yung una muna nag-aani. Ano? Ng katuwiran, ng karunungan, ng kabanalan, ng kalakasan spiritually. As we meditate, study, and implant sa atin pong mga isip at puso ang salita ng atin pong Panginoon. Karanasan ng mga tunay na mananampalataya ito that when we read the Bible, talagang bukod sa baka naiisip mo yung iba sa yung binabasa, tayo muna yung una pong nagkakaroon ng pagtaya sa ating mga sarili at nakikita natin ang kalooban ng Diyos, sagot sa ating mga tanong, problema, sa ating mga pangailangan, kung nasaan na ba tayo, kung tayo ba'y kalugod-lugod kay Lord, o sa areang ito, medyo nagkukulang tayo, meron tayong hindi nagagawang kalooban ng Diyos. And when we understand God's will sa ating buhay through the Word of God, grabing benepisyo yun. Ang resulta nun, katuwiran, kabanalan, transformation, and glory ng Panginoon as we conform to His will, to His commands, sa Kanya pong mga panuntunan. And we receive harvest of blessing when we walk in God's way, when we plant good seed, hindi lamang sa ating mga buhay, kundi sa buhay ng iba. And we receive the blessing na inanda ng Diyos para sa Kanya ay tumatalima at naglilingkod. A farmer, magsasaka. Isang napakaganda po na paglalarawan ni Apostol Pablo about people of God, such as you and me. Tingnan nga natin ating mga katabi. Mukha bang nagsasaka? Mukha bang may tinatanim? Okay. And most of all, the question is, mukha bang nakaka-harvest? May na-harvest ba? Tayo, mga kapatid. Sa ating mga itinanim na mabubuti, kung meron, sa ating mga ginagawang mabubuti, pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. So, ang acrostic team natin, mga kapatid, for today, sino po ang nakasunod? Rope. Ayan, rope. R-O-P-E. Yan po yung ating acrostic theme, di ba? Recognizing our picture emphasis. Pakisabi nga po natin uli, picture. Ayan, di ba? Mahilig tayo dyan, picture. Ang emphasis ni Apostle Paul sa ating passage ay ang ating mga spiritual na picture. Ano na nga po yung tatlo na yon? Na sana na-recognize po natin, nare-recognize natin sa ating buhay na mga paglalarawan, kalarawan natin na dapat na ma-emphasize sa atin, ma-emphasize natin all the more sa ating mga buhay, and that is our acrostic major points.
Okay. SAF, di ba? Special Action Force. Ayan. Sino po ang gusto maging special? Ayaw nyo kasi baka may karugtong na child, special child. Kung gusto mo maging special, gusto mo maging actively na nakakapaglingkod, nakakasunod kay Lord, nag-aani, tapos meron kang lakas, puwersa, power, SAF, Special Action Force, sabi nga ni Kagawad. Ito po, balikan natin. Ang tatlo na ginamit po ng Biblia through Apostle Paul ng Diyos about you and me, people of God. Ano? Tayo daw po ay isang soldier, isang atleta, at isang parang farmer. Are you with me? Ayan. So, naintindihan ba natin ang napakagandang paglalarawan na yan ng Biblia, ng Diyos, through Apostle Paul, about you and me, people of God? Mananampalataya ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sundalo ka. Sagutin mo rin siya, athlete ka. At sabihan mo yung katabi mo, magsasaka tayong lahat. Amen? Na dapat nagtatanim, matyagang nagtatanim, matyagang naghihintay sa bunga ng ating mga tinanim, and in God's proper time, naniniwala na mag-aani ng mabubuting bagay, katuwiran, kabanalan, katagumpayang kalakasan, higit sa lahat, ang pagliligtas ng atin pong Panginoon sa ating mga kaluluwa. So, ang proposition po, things to do po, na i-share ko sa inyo, gagamitin ko po, ay yung verse 1 and 2 ng atin pong passage na binasa. Pwede nyo pong balikan. Pero nilagay ko rin po sa slides. Ito po yung verse 1 and 2 ng atin pong passage na in-expose today. Sabi po doon sa English, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others." Ito po ang proposition natin for today. Ano ang atin po nakikitang things to do natin dyan? Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, isang mananampalataya, lingkod ng Diyos, sabi po niya, be strong. Sabi mo sa katabi mo, magpakalakas ka. Kailangan nating maging malakas, magpalakas, magpakalakas. Lalong-lalo na sa atin pong ihahasik na binhi, spiritual seed. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung nakikita natin ating mga sarili na parang hindi natin kaya, hindi tayo equipped para maghasik ng salita, mag-share ng salita ng Diyos, mag-testify, mag-witness, mag-soul winning, magpakalakas po tayo. Kung meron naman tayong kakayanan na, kahandaan na, pero pinanghihinaan tayo ng loob, be courageous. Amen? Maging malakas tayo, maging matapang tayo, maging buo ang ating loob na nag-share ng spiritual treasure, and that is the powerful, living, miraculous, and saving word ng atin pong Panginoon. Kanino? Sa mga tao sa ating paligid, hindi lamang po mga mahal natin sa buhay, pamilya. Lalo na sa iba na hindi pa po naaabot ng salita ng Diyos. Kinakailangan makapakinig ng salita ng Diyos na nakapagliligtas ng kaluluwa, bumabago ng puso at buhay, bukal ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng tao. Sa next generation, it's so important na meron tayong maiambag, meron tayong maibahagi. Kaya we need in this time, in these crucial times, na tayo po ay maging united na mga lingkod ng ating Panginoon. United na sundalo ng Panginoon, united na athlete ng Panginoon, manlalaro ng ating Panginoon, playing by God's rules. Nasa competition, ibig sabihin, nasa arena ng paglilingkod sa Diyos. Nasa kurso na ibinigay ng Diyos para takbuhan natin, lakaran natin, maging buhay natin. Dahil hindi na po tayo bumabata. Sabi mo sa katabi mo, patanda ka na.
Di ba? Ang bilis ng panahon. Amen? Napakabilis po ng panahon. And we do not know kung kailan tayo mananatili sa mundong ito. Life is so short. Amen? Death is inevitable. Though we are certain that we will die one day, pero hindi natin alam kung kailan. Meron ba dito sa atin gusto ng sumalangit? Parang ayaw nyo pa. Sarap kaya mabuhay. Amen? Ang sarap na paggising mo na umaga, masilayan mo ang haring araw. Ang sarap kaya na sa umaga, makita mo ang pamilya mo, makasama mo ang family mo, ma-enjoy mo ang mga blessings ng Diyos sa iyong buhay. Hindi lamang sa mga natural na mga creation ng Diyos, kundi na mga special blessing na binibigay ng Diyos sa iyo. Meron ka from the Lord. Kaya masarap mabuhay. Bagamat may mga pagsubok, kahirapan, pero we need to live one day at a time. We need to live for the glory of God. We have a commander-in-chief na kailangan po nating masunod, mapaglingkuran. Para ang iba ay mapagpala din naman ng ating Panginoon. So be strong in sharing the spiritual treasure of God's Word. Lalo na nandito na po tayo, dinatayo ni Lord sa isang bagong lugar, mga kapatid. Ito na ang ating new spiritual Jerusalem. At tayo po ay accountable sa ating Panginoon bilang kanyang iglesia, bilang magsasaka, bilang atleta, bilang sundalo ng ating Panginoon in this place. And our number one na duty as soldier of God, talagang tayo po ay maging masunuring kawal ng ating Panginoon in this area. Para ang tao around us, ang next generation natin ay maging mga mananampalataya din ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng salita, makapangyarihang salita, mahimalang salita, nagliligtas ng karon na salita ng atin pong Panginoon. Yan ang pinaka masasabi nating importanteng kayamanan, kayamanang hindi nabubulok, kayamanang hindi mananakaw, kayamanan na hindi po mawawala sa atin magpakailan-kailan paman. Ang salita ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos na hawak natin, na bukal ng mina ng mga spiritual riches and treasures ng atin pong Panginoon. Lahat ng mga may Bible, magsabi ng Amen. Ang lahat ng binabasa niyang kanyang Bible, magsabi ng Amen. Really? Oh. Ang lahat ng everyday, regularly, consistently, nagbabasa ng salita ng Diyos, magsabi ng Amen. Medyo humina ng konti. Amen. Salita ng Diyos, mina ng kayamanan at kalakasan sa atin pong mga buhay. Kaya nga sentro ng gawain ng Panginoon ng salita ng Diyos. Allow me to share with you a picture. Sana may masalamin din tayo dito, mga kapatid. Isang tao na naghuhukay ng kayamanan. Parang kagaya tayo ng taong ito. Naghahangad ng kayamanan sa buhay. Hindi lamang po literal na kayamanan, material na kayamanan, para maging masagana tayo in life. There are also spiritual riches, spiritual wealth, spiritual treasure. Higit kaysa sa lahat ng ginto at lahat ng pera, lahat ng yaman sa mundong ito. Meron din po ba tayong desire for that spiritual treasure? Mahukay natin, masumpungan natin, mamina natin, mapasa atin. And that is the Word of God. God's truth, God's will, God Himself sa ating mga buhay. Or are we like this person? The next picture. Na ano? Oo, naghukay, naghanap ng kayamanan, pero pagdating sa banda-banda ron, tumigil sa paghuhukay. Hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na nagsisimba,
hindi na nagpe-pray, hindi naglilingkod sa Diyos, inactive, or kung nandyan man, malayo ang puso, isip sa Panginoon. Sinasabing, Panginoon, Panginoon, mahal kita, kinikilala kita, nananampalataya ako sa iyo, pero hindi lumalakad sa daan ng Panginoon. Hindi naglilingkod sa Diyos by the rules of God. Hindi piniplease ang kanyang commander-in-chief as a soldier, kundi ang sarili, ang pangunahing piniplease, o ang tao, ang ibang tao, ang mahal sa buhay, ang iba. At hindi na ang pangunahing pinapaluguran ay ang Panginoon. Tumigil na. Sayang na sayang po, di ba? Dahil malapit na siya sa kayamanan. Sabi mo sa katabi mo, malapit ka na. Hindi mamatay, ha, mga kapatid. Malapit na po tayo, mga kapatid, na makasumpong ng atin pong kumpletong kaluwalhatian mula sa ating Panginoon. Because God said in His Word, I am coming very soon. Malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Almost all of the signs of His second coming, naganap na po. Digmaan, pestilences, famines, grabing kasamaan ng tao, paglala ng kalagayan ng sanlibutan, pagdunong ng tao, pagkakaroon ng grabing technology. Lahat po ito ay signs of the second coming of the Lord. Persecution, mga pestilences, mga salot. Kamakailan, di ba? Pandemic time, grabe yan. Nasa Bible po ang pandemya. Marka, sign ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Paghatol na gagawin ng Diyos sa lahat ng kinapal. Time comes. And that would be so soon. Malapit na po. Remember, sabi ni Daniel, may magro-rule sa mundo. Prophecy po ni Daniel to. In the Old Testament time, sabi niya, may mag-rule 4 na mundo sa 4 na makapangyarihang kingdom sa buong mundo. Ang pang-4 po doon ay Roman Empire. Nagro-rule na po ang Roman Empire. Ang mga presidente at hari nagmamano sa Papa, sa Roma. Majority Romans. Sila ang powerful. Sila ang nagro-rule. At wala na pong susunod na kingdom. 4 lang kasi sinabi. Diba? Babylonian, Persian, Grecian, and Romans. May pang-5, kingdom na ni Lord. Yun yung kanya ng muling pagbabalik para hukuman ng lahat ng tao. Tanggapin na natin ang ating reward bilang mananampalataya. Pero sa mga hindi sumampalataya, hindi naglingkod sa Diyos, hindi kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas, condemnation sa eternal damnation in hell. At sa mga mananampalataya, pero hindi naging mabuting sundalo ng Panginoon, hindi naging patient na farmer, hindi naging playing by the rule na atleta, there will be no reward. There will be no crown of glory. Sa mga mananampalataya na hindi tatalima, magsusuko ng buhay, magpapasakop, at kikilayan Diyos bilang pangunahin sa kanyang buhay. Hindi masusumpungan ang kayamanan na naghihintay in this life, especially in the life to come. Tayo po'y tumayo't manalangin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po once again for giving us understanding sa inyong salita. Maraming salamat po for allowing us to recognize who we are before you. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng reminder today about ourselves na nasalamin namin in the pages of your Holy Word. Thank you, Lord, for your goodness unto us, calling us, giving us opportunity na makilala kayo. Giving us, Lord, the privilege of sonship, maging tagapagmana ng inyong kaharian time comes. Maging mapalad ng mga
anak ninyo, may privilege na makapaglingkod po sa inyo. May mga katangiang kagaya ng isang sundalo. Kailangan maging matapang, tapat sa commander-in-chief. Nasa tour of duty, nagtatrabaho, naka-duty, gumagawa sa inyong ubasan, sa inyong iglesia, sa inyong banal na kalooban. Itataya ang lahat, maging ang buhay, para lang masunod ang inyong kalooban, mapaluguran kayo aming dakilang Diyos. A farmer that you want us, Lord, na maging evident sa amin. Matyagang naghihintay sa pagpatak ng ulan. Matyaga, naghihintay sa pamumulaklak. Hindi lang pagsibol, kundi pamumunga at pag-aani sa inyong gawain. Nagtatanim, nagbubungkal, nagsusunog ng balat, nagsasakripisyo. Oh God Almighty, thank you for giving us the understanding, the enabling to recognize who we are. Most of all, like an athlete. Na para kami po masabing tunay na atleta ninyo, Panginoon. We don't just need to train, be physically healthy. Most of all, spiritually healthy and fit. Kasali sa takbuhin, kasali kami sa karera, nagpa-participate kami, nasa competition kami ng paglilingkod sa inyo upang marating namin ang finish line. Matanggap namin ang victor's crown na inyo pong ipinangako sa inyong mga lingkod, mga anak. Lord, continue, Father, to bless us, to guide us, to teach us, to provide for us, to mold us according to your image and likeness, a Christ-like image. Continue, Father, to enlighten us by your word, madagdagan na aming kaalaman. Most of all, masunod po namin ang inyong mga katuruan at kautusan sa aming mga buhay in the light and power of your word and spirit, all for your glory. Our Heavenly God, thank you for this wonderful day. Thank you for this wonderful place. Thank you for your wonderful teaching sa amin po mga buhay. Na sana di lamang namin maitanim sa aming mga puso't kaisipan, kundi truly masunod at maipamuhay namin for your glory. Thank you so much, Lord. We commit our lives to you. Galing po ito sa inyo. Patuloy niyo po itong pagpalain. Patuloy niyo po itong gamitin, Panginoon. All for your glory. For the salvation of souls, for the edification of our faith, and for the propagation ng inyong banal na salita, nais po ninyo na amin pong maipahayag, maihasik at maibahagi sa iba sa ikaliligtas ng kaluluwa. Maraming pong salamat. Continue to bless us. Continue to use us all alone for your glory. Lahat ng ito sa panalangin po namin na may pagsamba, pagdakil at pagluwalhati, pagtitiwala sa inyong makapangyarihang pangalan lamang, aming Panginoong Jesucristo. Be glory unto you, now and forever. This we ask and pray with faith and thanksgiving in Jesus' holy and mighty name we pray. And we say, Amen. Amen. And glory, we give glory to you, our Most High God. Hallelujah. Patuloy natin purihin, pasalamatan, luwalhatiin, at lapitan ng ating Panginoon.